Sa mahigit isang dekada, pinamunuan ng dating diktador na si Bashar al-Assad ang Syria sa kamay na bakal. At ngayon, hinatulan na siya ng kamatayan ng bansang dating niyang pinamunuan. Isang korte sa Syria ang naghatol kay Assad in absentia ng mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa marahas na pagsupil noong digmaang sibil ng bansa. Ngayon, tumakas si Assad papuntang Russia noong Disyembre ng 2024 habang papalapit ang mga puwersa ng rebelde sa Damascus at nananatili siya sa Moscow. Ibig sabihin ay hindi siya nakakulong at hindi pa siya nahaharap sa bitay sa ngayon. Ang hatol na ito ang kauna-unahang malaking sentensya ng kamatayan na ipinataw ng bagong pansamantalang autoridad ng Syria laban sa isang dating opisyal ng rehimen. Kaya, ang tanong, syempre, ay kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung maaari bang mapanagot si Assad sa batas. At makakasama natin mula sa Washington para ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng hatol na ito para sa Syria at kung maaari nga bang mapanagot si Assad ay si Hazem Al-Gabra, dating Senior Advisor sa US State Department. Kaya, gaano ba ito kahalaga para sa bagong pamahalaan ng Syria na hatulan ng kamatayan si Assad kahit na siya ay nasa Russia? Talagang napakahalaga nito at isang mahalagang hakbang at maagang yugto sa mahabang paglalakbay ng transitional justice sa Syria. At ang ibig sabihin, ang katotohanan nasa Moscow siya ay isang problema. Malinaw naman, at ito ay isang bagay na pipigil sa kanyang agarang ekstradiksyon, pero maaring magbago yon sa hinaharap. Kailangan natin tandaan mula sa mga paglilitis sa mga Nazi halimbawa. Ang huling paglilitis sa Nazi ay noong 2022. Kaya maaaring mabagal ang hustisya lalo na kapag may mga kasabwat na rehimen tulad ng rehimen ni Putin. Gayunpaman, mahalaga na magpatuloy ang prosesong ito ng transitional justice. At alam mo, bahagi ito nun. May isa pang bahagi na kulang pa rin ang internasyonal na aspeto. Ang mga krimen ng rehimen ni Assad ay lumampas pa sa mga mamamayang Syrian patungong Lebanon at maging sa Israel sa pamamagitan ng pansuporta sa mga teroristang organisasyon. Dapat ding imbestigahan yon. Tama. Pero alam mo, sa tingin ko, ang tanong ay kung ang hatol na ito ay talagang magbibigay ng tunay na presyon sa Moscow para isuko si Assad o kung siya ba ay talagang hindi na maabot ng hustisya ng Syria. Sa tingin mo ba may sinuman na kaya mag-pressure kay Putin para isuko siya? Ibig sabihin, si Putin nakasabwat sa pagsuporta sa Iran at gumagawa ng mga krimen sa digmaan laban sa Ukraine. Sa tingin ko, hindi nagmamadali siyang sumunod o tumalima sa anumang internasyonal o lokal na desisyon ng Syria laban kay Assad. Gayunpaman, magbabago rin ang kanyang pamumuno balang araw. At alam mo, babalik ako sa mga paglilitis sa Nazi. Ang Argentina ay naging napakabuting lugar para sa mga opisyal ng Nazi. Sa kalaunan, naging ibang-iba na ito. Maaaring mangyari rin yon sa Rusya. Sa politika, ano sa tingin mo ang mensaheng ipinapadala nito sa mga Syrian? Alam mo, sa mga pamilya ng mga taong pinatay, pinahirapan at nawala sa ilalim ni Assad, lalo na sa gitna na nakikita nating pagpuntirya sa mga minorya sa Syria. Ibig ko sabihin, hindi naman na parang, alam mo, ang komunidad ng Druze ay hindi naman nakaligtas sa pagdurusa sa ilalim ng bagong gobyernong ito. Ang mga Alawite, syempre, alam mo, si Bashar al-Assad ay wala na ngayon. Oo, pati ang mga Kristiyano ay malinaw na nagdusa rin. Mulay, isa itong simbolikong hakbang sa puntong ito. Lalo na kung hindi mo naman maipapa-extradite si Assad. Isa itong mahalagang hakbang. Gayunpaman, pakiramdam ko na ang pinakamainam na paraan para parusahan ng dating rehimen sa Syria ay ang lumikha ng mas mabuting kalagayan, mas mabuting rehimen, mas mabuting gobyerno at mas mabuting bansa. At ang kasalukuyang gobyerno ay kailangang magsimulang magtrabaho para dito agad. Yan ang tunay na hustisya, ang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga biktima ng rehimen ni Assad. At ang ganitong uri ng hustisya ay medyo mailap pa rin sa Syria. Tama. Sa huli, kailangan nating maghintay at tingnan kung anong magiging sandali na siya ay gagamitin bilang isang kasangkapan. Dahil malamang iyon ang magiging kinabukasan ng taong ito. Kailangan nating maghintay at tingnan kung kailan mangyayari iyon. Maraming salamat sa pagsama mo dito. Saranggola sa hangin para sa Eksakto. Siguradong sigurado yon. Salamat. Sige, pakinggan mo ito. May isang lihim na pasilidad nuklear sa Syria na matagal nang binabantayan ng Israel at lumalabas na may radioaktibong material mula sa lumang nuclear program ni Bashar al-Assad na nandoon pa rin. Ngayon, iniulat ng Axios na tahimik na namagitan ang administrasyon ni Trump ng isang kasunduan sa pagitan ng Syria at Israel para alisin ng IAEA ang mga materyales na iyon matapos magbabala ang Israel na hindi nila papayagan na manatili yun doon. Ang lugar na kilala bilang Site Shamnaput Sham ay sinasabing naglalaman ng yellow cake at iba pang mga tira-tira. At ang ikinababahala ay kung ano ang maaaring mangyari kung may makakuha ng access dito. Ang mga materyales na iyon ay hindi raw maaaring gamitin para gumawa ng sandatang nuklear, ngunit maaari itong magamit sa tinatawag na dirty bomb. Nagbabala pa nga ang Israel na muling atakehin ang lugar kung susubukan ng Syria na maabot ang mga materyales. Kaya naman nakialam ang Washington at nagawang makipagkasundo. Pero nandoon pa rin ang mga materyales at hindi pa nagsisimula ang operasyon ng pantanggal.
At makakasama natin ngayon para ipaliwanag ang mga nangyayari sa likod ng mga eksena at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Israel at Syria, ang ating senior Middle East correspondent na si Ariel Oceron. Sige, nabanggit ko na ang ilang detalye tungkol sa alam natin sa lugar. Bigyan mo pa kami ng karagdagang impormasyon. Tama, kailangan nating balikan ang taong 2007 kung kailan inatake ng Israel ang lihim na nuclear reactor ng Syria, ang Al-Kibar. Ito ay nasa Deir ez-Zor sa silangang bahagi ng Syria. Hindi ito opisyal na kinilala hanggang 11 taon ang lumipas. Pero ang ilan sa mga materyales na natira matapos ang pag-atake ng Israel ay inilipat sa isang lugar na tinatawag na Site Shamnaput Sham. At binabantayan ng Israel ang lugar na yon at nagbabala sa administrasyon ng Syria na huwag lumapit dito nang maupo ito sa pwesto. 2 taon na nakalipas. Sa katunayan, binomba ng Israel ang mga pasukan ng Site Shamnaput Sham. Pero ilang linggo lang ang nakalipas ayon sa ulat na ito ng Axios. Nagsimulang makita ng Israel ang mga aktibidad mula sa panig ng gobernong Syrian malapit sa lugar. At pagkatapos ay nagpadala ito ng mga babalang mensahe sa Washington na kung may lalapit sa lugar, bubumbahin nila ang lugar. At yon ang nagtulak sa pagsisikap ng Amerika na mamagitan na tila naging matagumpay. At inaasahan na papasok ang IAEA kasama ang gobyernong Syrian upang kunin lahat ng natitirang material na nuclear na naroon. Ibig kong sabihin na iulat na napirmahan na ang kasunduan pero muli, hindi pa natatanggal ang material. Ano ang susunod na mangyayari? At posible bang may sumira sa kasunduang ito? Kung sakali ang makakasira sa kasunduan ay kung mauuna ang gobyernong Syrian na pumasok sa lugar bago dumating ang mga opisyal ng IAEA o kung magsasagawa ng anumang aktibidad militar ang Israel. Alin man sa mga senaryong ito ay makakasira sa kasunduan pero mukhang malinaw na natanggap ng gobyerno sa Damasco ang mensahe. Iniiwasan nila ang lugar, kaya inaasahan na matutuloy ito. Dahil, alam mo, nakikita natin si Pangulong Bashar na ginagawa talaga ang lahat ng posible. Tamang desisyon pagdating sa pagpapalubag loob sa kanluran, pagpapalubag loob sa administrasyon ni Trump. Kaya hindi niya gagamitin ito para sirain yon, lalo na napakalaki ng atensyon sa ganitong usapin, lalo na kung may sangkot na material nuklear. Hindi niya babaliin ang sunod-sunod na positibong hakbang na nakikita ng kanluran sa ganitong issue. Sige, tulad ng dati, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Pero napaka-interesante ng paliwanag mo. Salamat, Ariel.